Sa kabahagi po ng pagdi-discern natin, palagi po tayong manalangin. Yan, pray in spirit and in truth, at dapat po humble our hearts. Pag nananalangin po tayo mga kapatid, para kung mag-aasman po tayo, asking God for wisdom, 'di ba? Ipagkakaloob niya po 'yan. Kung talagang bukal sa ating puso, nakikita ng Diyos ang ating heart posture, yung linalaman ng ating puso, 'di ba? Pure. Hindi po mapagmataas, hindi double-minded, hindi nagda-doubt sa kanya, kundi 'di ba, full surrendered. So, and then ayun nga po no, Holy Spirit. Sa Holy Spirit po kasi, yan po yung magko-convict po sa atin. 'Di ba? Magbibigay po sa atin ng discernment kung ang taong yan ay hindi po galing sa Diyos. 'Di ba? Tapos po, yun nga po nabanggit natin sa yung renewing our minds sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God. So ibig sabihin daw po, yung pag-iisip po natin dapat na-transform na by the renewing of your mind. So ibig sabihin po, from worldly mindset, 'di ba? Kasi kung worldly ka, hindi mo madidiscern ngayon. Kasi worldly pa, kung worldly 'yun, tas worldly ka, hindi mo madidiscern ngayon. Kasi nga worldly pa yung mindset mo. Dapat ang mindset mo ma-transform na into the mind of Christ. Kingdom mindset na po. 'Di ba? Pwede nyo po yung isama sa panalangin nyo. Make my mind and my heart like yours, Lord. 'Di ba? Kasi ito po yan paano po ba tayo magkakaroon ng kaisipan na katulad sa Diyos? Kasi He is our head. And ang kanyang katawan, tayo, as the body of Christ, dapat iisa. We function as one. Kung ano yung isip, puso, pamumuhay, pag-uugali ng head, ganun din yung body. Hello po, Brother Anthony. Blessed afternoon. So, kabahagi nun, yung dapat matransform na yung mindset natin. Hindi katulad katulad nga po sa mga Israelita mula sa Ehipto, mga kapatid. Na bagamat sila iniligtas na po ng Panginoon sa pamamagitan nga po ni Moses. Diba, nabagtas po yung dagat na pula, nandun na nga po sila sa ilang. Doon na po nagkaroon na nga po sila doon ng mga paghihirap. Diba, yung sila nagagrumbling na dahil nga po hindi nila nagugustuhan yung pagkain. Diba? Ang dami na po nangyari, nawalan na po sila ng pananampalataya, nagpuro pagrereklamo, puro na pamumuhay sa kasalanan, still yung kanilang isip hindi na bago. Slavery mindset pa din. Alipin pa din ng mundo, ng kasalanan pa din, nandun pa rin sila. So dapat kung tawag dito na deliver na ng Panginoon mula dun, pero yung isip nandun pa rin, baliwala. Diba? So dapat yung isip natin, tinatransform natin. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yan yung kanyang sa kanyang salita, napupunta ngayon sa isip natin, at yun yung pumupuno sa isip natin, hindi na yung mga ginagawa natin dati. 'Di ba? Tatanggihan na natin yung mga ginawa natin dati na makamundot makalaman, at ngayon, 'di ba, righteous and holy living na. Yan po 'yun. Kung ano po yung pag-iisip ng isang makamundong tao, hindi mo na susundin 'yun. Hindi ka dapat kabahagi, hindi ka kaisa, hindi ka kasama, hindi ka sumusunod sa galaw ng mundo. Kasi sa mundo 'yan. 'Di ba? Kung ang kumakaibigan ng mundo ay kalaban ng Diyos. Huwag po nating gawing kalaban mulit-muli ang ating sarili ng Diyos. Kasi nga po, transform na po tayo, transfer mula sa kingdom of darkness, dito sa mundo, sa masamang mundong ito, papunta po sa kingdom of God. So, dapat dito sa kingdom of God, kingdom mindset na rin po. So, yan po yun, no? And then, be rooted sa salita ng Diyos. Lagi po tayong magbasa araw-araw at magkaroon ng intimate relationship. Kilalanin po natin ang Panginoon sa kanyang salita. And then, lastly, kapatid, huwag niyo pong kakalimutan. Practice. I-practice niyo po. Hebrews chapter 5 verse 14. But solid food is for the mature. For those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So, ibig sabihin mga kapatid, itong practice, ipapractice nyo po yung discernment na binigay sa inyo. Kasi pag hindi nyo po yung ginagamit, hindi nyo po sinusunod, diba? Hindi nyo sinusunod yung ginigrieve nyo yung Holy Spirit. Paano? Paano mo ngayon malalaman yung good sa evil? Nakapackage na nga po yung evil sa good eh. Ang discerning na nga po dapat ninyo dito is discerning good from almost good. Diba? Kasi yung almost good, nakapinackage na ni Satan. Na akala natin sa simpleng panonood natin ng isang palabas, akala natin walang problema, akala natin walang something, 'di ba?
Pero nakikibahagi na pala tayo sa Kingdom of Darkness. Yung simpleng pagbili natin ng mga produkto na galing sa Kingdom of Darkness, nakikibahagi na rin tayo. Hindi natin alam yun eh. Kasi hindi nga natin sinusunod yung Holy Spirit. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, solid food. Dapat, solid food na yung kinakain natin. Hindi na tayo gatas kasi yung mga gatas pa, yung kinakain, basic pa yung, di ba? Yung kanilang kaalaman, yung kanilang konsensya ay mahina pa. Ibig sabihin, yung alam nila sa tama at mali, mahina pa. Kasi nga hindi pa sila nagbabasa. 'Di ba? Still karnal pa rin sila. Makalaman pa rin. Para po tayo ma-discern po natin 'yon, dapat po hindi na po karnal yung isip natin eh. Kailangan papunta na rin po talaga sa wangis ng Panginoon. Para ma-discern po natin at bigyan, 'di ba? Pag pinapractice natin, sinusunod natin ang sinusunod yung discernment na galing sa Holy Spirit. 'Di ba? Malalaman na po natin sa susunod, kahit patindi ng patindi yung deception ni Satan, malalaman mo pa rin. Hindi ka ma-outsmart ni Satan kasi he is crafty. Tuso po siya. 'Di ba? Siya nga po ay cherub. Cherub po, full of wisdom 'yan. So, alam niya ang scripture. So kung tayo hindi nga po tayo nagbabasa, inaagiw na yung Bible diyan, magbabasa ka lang, tapos maya-maya makakatulog ka na. O kaya magbabasa ka pagka hindi ka busy. Tapos wala na, kalimutan na. Kasi hindi pa kasi sila gising espiritual. Hindi pa gising espiritual, hindi pa buhay espiritual ang mga tao. Kaya hindi po talaga nila malaman-laman ito. Katulad ng mga nalaman po natin. Napakasarap po magbasa ng salita ng Diyos. Yung may inire-reveal po palagi sa bawat pintig ng mga salita. Hindi na nga po ikaw nagbabasa yung salita yung bumabasa sa'yo. Yun po yun, hayaan mo yung salita bumasa sa'yo, hayaan mo yung Holy Spirit ang mag-lead sa'yo, magturo sa'yo. Sa kada salita, mayroon pong meaning yan. Kada salita po, di ba, dito sa Bible, salita ng Diyos naglalaman ng katotohanan at pagmamahal ng Diyos. Talagang maa-amaze po kayo sa Kanya. Meron at merong bago. Kada basa nyo mga kapatid. Hindi yan pwedeng na nabasa mo ngayon, di ba, pagkabasa nyo po ulit, may iba na namang revelation si Lord. Yun ang maganda. Yun, never stop to be amazed by the Lord. Napaka-amazing ng Diyos natin mga kapatid. Pagka nalaman nyo po na may yung hidden meaning niya, kasi nga po ang re-revealan niya lang po ng mga hidden meaning, secrets and mysteries of His kingdom, ay yung mga nag-seek ng kanyang kingdom. Doon niya lang i-reveal. Pero paano kung hindi mo na-seek kapatid? Kahit anong basa mo dyan, kahit anong laki ng mata mo, hindi mo talaga maiintindihan. So kailangan po, unang-una nga po ulitin natin, humble our hearts before the Lord. Read His Word. Basahin po natin, buo po yan. 'Di ba? Magsimula nga po kayo New Testament, tas saka na po kayo mag-Old. Kasi ako po dati, nagsimula ako sa Old nung ako po hindi pa malalim sa Diyos. Talagang nakakatulog talaga ako kasi mahaba yung Old, 'di ba? Pero nung nagsimula ako sa New, ginanahan ako kasi nakilala ko ng Panginoong Hesus. Ito po, nandiyan po 'di ba sa Four Gospels, makikilala niyo po ang Panginoong Hesus. I-reveal niya po at ipapakilala, He will draw Himself near to you because you draw yourself near to Him. So kailangan po personal seeking, hanapin niyo po siya. Yes, kayo po mismo ang magsisik sa kanyang kaharian, sa kanyang salita, dahil po ang kaharian ay wala po sa pisikal na mga gusali o simbahan. Kundi tayo na po yun. We are the church, we are the temple. Nandito po ang kanyang kaharian sa ating puso, sa kabanalan ng kanyang salita. So hindi po ito magiging banal yung puso natin habang nandito pa tayo sa mga nasa ng laman natin at nasa ng mundo. Kailangan po yan ay mahugasan, matransform, 'di ba? Mabago ng kanyang salita. Papunta po doon sa wangis ng Panginoong Hesus. Yan po yun mga kapatid. Sabi po dito, pagpatuloy po natin, na verse 20 na po tayo, verse 20. Sapagkat pinagtitiisan ninyo ito kapag inaalipin kayo, o kapag nilalapa kayo, o kapag kayo'y pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan, o kapag kayo'y sinasampal sa muka. Sa aking kahihiyan ay dapat kong sabihin napakahina namin sa ganito. Ngunit kung ang sinuman ay malakas ang loob na nagmamalaki, ako ay nagsasalita bilang hangal. Malakas din ang loob ko na ipagmalaki. Iyon. So ano pong ibig sabihin na Apostol Pablo dito? Ito po yung ilan nga po dito sa mga taga-Korinto na tinitake advantage na po ng mga huwad na apostol na pinaniniwalaan nila. Yung mga nangangaral ng mali.
Diba? Yung ibang Jesus, ibang spirit, ibang gospel ang pinapangaral. Ito na nga po daw yung bunga. So ayan po, dito po malalaman natin, no? Ayan po yung mga bunga ng mga huwad na apostol, kaya po malalaman natin na huwad po talaga sila. Tinitake advantage po nila yung mga tupa ng Panginoon. Ang sabi nga po sa John chapter 10, mga kapatid, kung babasahin niyo po doon. Ang ating Panginoong Hesus ang mabuting pastol. Nandun po yun, na hindi naman po talaga nila, syempre, pagmamay-ari ang mga tupa. Kaya wala silang tunay na malasakit sa mga tupa. So kapag ka nandyan na nga po, si Satan, hahayaan niya na. Hahayaan niya na yung mga tupa na maligaw. Yan yung ginawa niya. Niled astray niya yung mga tupa. Kasi wala naman talaga siyang totoong malasakit, bagkus may sarili siyang hangarin at motibo sa pangangaral. Tinitake advantage niya lang, oh, yung mga nakakapakinig sa kanya. Ayan, no, sabi nga ni Apostol, kaya malalaman mo kung bakit frustrated dito si Apostol Pablo, eh. Kasi napakadali nilang maniwala sa mga taong ito, kahit ganito na yung ginagawa sa kanila. Inaalipin na sila, yan, no, pinagsasamantalahan, pinagyayabangan. Never magiging bunga yan ng Panginoong Hesus. Never magiging bunga ng Holy Spirit yung mayabang. Diba? Ang ating Panginoong Hesus ay mapagpakumbaba. Diyos, nagkatawang tao, in a form of a servant. Diba, ang hanap nga nila, king physical king, pero in a form of a servant, sakay ng isang, donkey. Diba? Batang bisiro, hindi yung talagang magandang kabayo. Pero hindi kasi nila alam, hindi na to physical, spiritual na kasi to. Diba, yung hari na ini-expect nila, hindi haring physical, kundi eternal. King of all kings in His eternal kingdom. Yan nga po kasi ang mga tao. Gusto na kasi nila, makita nila para sila'y maniwala o sila lang ay lumalakad sa nakikita nila para maniwala. They walk by sight, not by faith. Pero tayo, sa pananampalataya po dapat tayo lumalakad. Pananampalataya, full surrendered sa Diyos. Diba, mga kapatid? So, ang sabi po dito, no, sa aking kahihiyan ay dapat kong sabihin, napakahina namin sa ganito. Ngunit kung ang sino man ay malakas ang loob na nagmamalaki, ako ay nagsasalita bilang hangal, malakas din ang loob ko na ipagmalaki iyon. So, ang sabi po dito, no, itong mga ginagawa ng mga huwad na apostol na nabanggit dito, ito yung ginagawa nila, ay sabi niya dito, no, napakahina namin sa ganito. Ibig sabihin, hindi po nila ginagawa. Malinis po ang konsensya nila, Apostol Pablo. At mamaya nga po dito, babanggitin niya na po yung mga paghihirap nila. 'Di ba? Na kung sinasabi nila dito sa verse 12, na gusto nga po nila na magkilalanin bilang kapantay. Itong mga huwad na apostol, gusto nilang kilalanin sila bilang kapantay nila Apostol Pablo. 'Di ba? Sa ipinagmamalaki nila, pero hindi sila tulad nila Apostol Pablo na nahirapan ng ganito. Yan po babanggitin niya ni Apostol Pablo lahat ng paghihirap nila para sa papalaganap, di ba, nape-persecute sila, nagugutom, nahihirapan. Pero itong mga huwad na apostol na to, hindi. Hindi nila sinishare yung suffering ng Panginoong Hesus. Kasi nga po, they are false teachers. Walang totoong malasakit sa mga tupa. Ididisib lamang sila. Sariling motibo lamang ang hangad. Diba? So sabi po dito, no, sabi ni Apostol Pablo, sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo ng hindi mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Ilan pa lamang po yan sa mga naranasan ni Apostol Pablo. Diba? Na never naranasan itong mga huwad na apostol para hangarin nila na maging kapantay nila Apostol Pablo. Hindi nga nila ginagawa yung tama. Mga kapatid. So, bakit tayo maniniwala sa mga ganyan? Na wala namang totoong malasakit sa mga tupa, ni hindi handang mahirapan para sa paglilingkod sa Diyos. Di po ba? Yan sabi po dito, sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsay, ako'y pinagbabato. 3 ulit na ako'y nawasakan ng barko 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw,
panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. So, napakadami po, no. Hindi mo lubos maisip, hindi mo mabilang ang naranasan nila Apostol Pablo. Kung babasahin niyo po ng buo yung Acts, nandyan po yan, yung ilan sa kanilang paghirap. Kasi alam naman po natin, hindi naman po lahat doon nasulat. Pero mababatid niyo po doon kung gaano yung hirap na tinamo, tiniis at dinanas ng mga apostol noon. Tayo, no, ngayon na nape-persecute ng ganito, hindi to the point na katulad sa kanila physical, na kinukulong, sinasaktan, diba? Binabato. Tayo titiisin na lamang natin yung persecution sa atin. Online man or kung dito sa paligid sa ating pamilya, isipin natin no, kung sila Apostol Pablo nga. Mismong Panginoong Hesus na nga. He is hated. Talaga nitong mundong to. So expect na natin tayo na naglilingkod, nananampalataya at sumusunod sa Kanya, ganun din kasi we follow Him as our head. Kung nahirapan yung head, mahihirapan din yung body. Kasi iisa po tayo, pinag-isa na nga po niya tayo sa Kanyang katawan, di ba? Sa espiritu. One body, one Lord, one baptism, one spirit. Pinag-isa na po. So kung ano pong naranasan ng Panginoon, ng mga apostol, ganun din po tayo kung hindi man same way, 'di ba? Nakakaranas din po tayo ng paghihirap, kaya po tiisin na lamang po natin. Kasi po, itong buhay natin sa mundo ay para lamang po tayong hamog dito, no? Saglitan lamang po. Kaya po mga kapatid, mas mabuti na tayo ay maghirap, hindi sa masama ha, kundi para sa will ng Diyos. For Christ's sake, for righteousness' sake. For, 'di ba sabi nga po 'yun sa tawag dito sa beatitude. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, yan po 'yun mga kapatid, kung di ako nagkakamali, tama ba yung tanda ko doon sa verse na 'yun, no, mga kapatid. So tayo po, no, kung ito mga naranasan nila, grabe no, ang dami. Sabi nga po dito, pagpapatuloy natin, no, yan, puyat, gutom, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. So, hindi lamang po physical, talagang mental din, saka spiritual. Kasi, alam naman po natin, ang buhay, life is spiritual. Lahat po yan, yung mga problema natin, spiritual lahat yan. So, itong pagpasan ni Apostol Pablo ng lahat ng alalahanin ng iglesia, syempre, siya ay din dyan. Nababagabag, pero we are surrendering it to the Lord. We are, 'di ba, cast all your anxieties to the Lord. Kaya papalitan niya yan ng kaginhawaan. 'Di ba? Hindi natin kaya 'to eh. Hindi natin kaya ang buhay na 'to dito, kaya ibigay natin sa Panginoon. He can win our battles. 'Di ba? Never tayong matatalo kasi nanalo na 'to, panalo, victory na 'to ng Panginoong Hesus. Kailangan na lang po nating i-enforce sa buhay natin. We are enforcing the victory of the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Kasi po siya ay nanalo na. Nakaupo na sa trono. Kasi ang hari, hindi yan uupo sa trono pag hindi pa nga po tapos ang laban. Diba? Kung hindi pa napapanalo ang laban. So, nandiyan na po siya, in charge siya sa lahat, control sa lahat. Kaya wag po tayo mag-aalala kasi God is in control. Kung nahihirapan man tayo, it cannot change the fact that He loves us. He provides for us. Na nandito tayo sa kanyang kaharian, po hindi niya tayo pagkukulangin, given ng blessing dito, lahat ng citizen niya may portion sa kanyang kaharian. Given ng blessing, ang kailangan lang niya ay ang puso mo, buong katapatan mo, yung pananampalataya mo sa kanya. Na matransform tayo. Mabago yung, alam mo yun, kasi kayang-kayang ibigay ng Panginoon yung hiling mo eh. Yung, no, kung nasa will niya yan. Pero una niyang hinire-ready yung puso mo. Kasi, di ba nga po, paulit-ulit nating sinasabi, pwedeng agawin nung blessing na yon, nung hinihiling mong yon, pag nandyan na, yung attention mo, yung focus mo sa Diyos. Kasi napakarami pong nangyaring ganyan. Na doon na sila na-focus. Doon sa, halimbawa, nagpe-pray sila na magkaroon nga ng, tawag dito, ganito, ministry. Tapos, doon na sila na-focus sa pagsuserve. Parang si Martha, nawala naman yung intimacy sa Diyos. Nawala naman yung pagiging Mary. Diba? So, importante po palagi unahin ang Panginoong Hesus, intimacy relationship po sa Kanya. Diba mga kapatid? So, sabi po dito, sino ang mahina at ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod at ako hindi nag-iinit?
Kung kailangang ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa bagay na nauukol sa aking kahinaan. So dito po mga kapatid, no? So, basahin po natin yung 12:9 to 10. Ayan, sabi dito, no? Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Diba? God's grace is sufficient to our weakness, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So, diba, yung ating weakness, susupply ng Panginoon ng kanyang kalakasan. Kung for when we are weak, diba, we are also strong. Kasi ang ating kalakasan na yung Panginoong Hesus. Huwag nga po tayo mag-alala na tayo'y nakakaranas ng mga paghihirap, diba, may mga kahinaan. Kasi He is our sustainer. He's our source. So lahat yan ipoprovide niya. Kayang-kaya niya tayong punuin ng ating pangangailangan. Kung dito man po yan, sa paghahatid ng salita ng Diyos, ipoprovide yan ng Panginoon. Kaya po full surrendered lang dapat yung pananampalatayan natin. At maging katulad dito kay Apostol Pablo, di ba sabi nga niya, yung kahinaan, yung kanyang mas, tawag dito, pinagmamalaki. Kasi doon niya nararanasan palagi ang kapangyarihan. Di ba? Ayun no, laging nararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Nananatili. Alam natin na nananatili sa atin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo kasi sa ating kahinaan, nagiging posible ang lahat hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa Kanya. 'Di ba? Kasi may pananampalataya tayo sa kakayahan niya sa ating buhay. 'Di ba? So, yun po yun mga kapatid. So, sabi din po, pagpatuloy po natin, no? Pagpatuloy po natin. Dito na po tayo, verse 31. Sabi po dito, ang Diyos at ang Ama ng Panginoong Hesus, siyang pinupuri magpakailan paman. Ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco, binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang lunsod ng Damasco upang ako'y dakpin. Subalit ako'y ibinaba sa isang tiklis. Ano po yung tiklis? Basket. Palabas sa isang bintana sa pader at nakatakas sa kanyang mga kamay. So isa po ito, no, sa hindi makakalimutan ni Apostol Pablo na balak nga daw po siyang dakpin. 'Di ba? Ito nga po, bantay sarado nga po siya, no? Dito sakop ni Haring Aretas yung lungsod, bantay sarado po siya doon kasi gusto nga po siyang hulihin. 'Di ba? Pero sa provision ng Panginoon, kasi nga 'di ba sa ating kahinaan, andyan po yung kanyang grasya, yung kanyang biyaya para puspusin po tayo, binigyan ng provision, binigyan ng protection, binigyan ng saklolo si Apostol Pablo. 'Di ba? Na tinulungan po siya, ibinaba po yung yung tiklis o yung tali na may basket, kung di ako nagkakamali. Doon po siya linagay para po makatakas siya dun sa palabas sa bintana, sa pader, para makatakas po dun sa kamay ng dadakip sa kanya. So grabe no, talagang full surrendered faith sa Panginoon eh. 'Di ba? Doon nga po sa Old Testament no, na yung katulad ng mga natatapik ni Sis Nika. Binigay nila yung battle sa Panginoon eh. Sinurrender nila sa Panginoon. At yung Panginoon, pinanalo yung battle. Dahil kasi sila, hindi sila umaasa sa sarili nilang kakayahan, kundi sa Panginoong Hesus, sa Diyos. Sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po tayo yung mahina. Diba? Pero sa ating kahinaan, nandyan ang kapangyarihan, ang grasya ng Diyos para tayo ay punuin, isustain, at providean. Di na natin kailangang mag-alala. Amen. So yan po dyan po natatapos mga kapatid ang ating topic sa araw na ito. Baka meron po kayong idadagdag on mic na lang po.